Pakbet Ilocano? Samahan mo pa ng inihaw na tilapia? Naku po, permis yan mga Retsam. Ngayong araw nga ay maaga akong gumising mga Retsam. At excited nga ako sa mga gagawin namin ngayon. At isa na dyan ay ang pagbalik namin sa paggawa ng mga cooking videos. At ayan, inayos ko lang ang aking higaan. At pagkatapos ay sinilip ko ang alaga kong si Pipo. Ganoon na rin ang alaga naming mga baboy mga Retsam. Pagkatapos nga ay umupo muna ako at nagkape habang inaantay yung aking mga kasama. Ilang sandali pa nga ay dumating na rin sila at agad naman namin sinimulan ang paglilinis dito sa lugar kung saan kami gagawa ng aming mga contents o ng aming mga cooking videos. O diba? Tignan nyo naman, napakasipag ng mga yan, talaga naman. Matapos nga kami maglinis ay sinimulan na rin namin agad ang pagluluto. At ayan nga, sinimulan namin sa pagluluto ng bigas mga Retsam. Hinugasan nga lang nito ang anyang bigas na yan para maluto na rin kaagad. Pagkatapos mahugasan nito ang anyong bigas ay agad na rin sinalang ni paring Jeff dyan sa kalan. At dahil nga sinisipag daw siya na rin daw ang maghuhugas ng mga tilapia na ipapares namin doon sa pakbet. Ayan mga Retsam, 2 kilo nga pala yan pero 3 piraso lang dahil malalaki nga sila. Perfect yan para sa pakbet. Ngayon naman ipapakita ko sa inyo ang mga sangkap na gagamitin namin sa pagluluto ng pakbet. Fresh na fresh yung mga gulay na yan mga Retsam. At syempre mga Retsam, kailangan nating hugasan yung mga gulay na yan para naman malinis siya pag niluto natin. O diba? Napaka-fresh tignan ng mga gulay mga Retsam. At sinunod ko na nga rin hugasan yung karne na gagamitin namin na panglahok. Pagkatapos nun, sinimulan ko na nga rin pala ang paghihiwa at pagbabalat dyan sa mga gulay. Syempre kailangan ko ring tumulong dahil masipag din ako. Kems, sinimulan ko sa paghihiwa ng kalabasa. Kasunod naman yung kamote. Ang sarap kaya ng kamote sa pakbet guys. Testing nyo or itry. Ang tamis ng lasa niyan. Promise. Naglagay nga rin pala kami dyan mga Retsam nitong bunga ng malunggay. At ayan nga, nagpakwit pa yung pare naming si Jeff. Sunod ko na nga rin inasikaso itong mga sitaw na turo kung tawagin dito sa amin sa Isabela o sa lugar namin. Naghiwa na rin ako agad ng sibuyas mga Retsam. At habang naghihiwa nga ako ng sibuyas, biglang sabi sa amin ni paring Jeff na wala daw ibang pwedeng makapagpayak sa kanya kundi mga sibuyas lang. Pero ang totoo, marami ng babaeng iniyakan yan. Pero syempre, joke lang yun. At ayan nga mga Retsam, sinunod ko na nga ring hiwain dyan yung mga bawang. At habang naghihiwa nga ako dyan ng mga bawang, nagchichismisan kami dyan mga Retsam. Yan nga yung iba pang mga sangkap mga Retsam. Sama mo dyan yung kamatis, yung talong na bilog, tapos yung ampalaya, ganun na rin yung okra. Masarap din sanang lagyan niyo ng patani mga Retsam, kaso wala na nga lang kaming nahanap. At ayan, pansamantala muna naming binabad yung mga gulay. Ayan mga Retsam, inihaw na rin pala namin yung mga tilapia, kaso hindi ko na lang napakita yung pagsasalang. Sunod kong hinugasan ulit yung mga gulay at nagpakyut lang ako ng bahagya. At ayan, iniwan na ni paring Jeff yung mga karne na gagamitin namin na pangsahog. Hinugasan na rin niya yan, syempre. At sa mga puntong ito nga, luto na yung aming sinaing. At sa mga oras na yan, gutom na rin kami. Kaya naman agad na rin sinalang ni paring Jeff yung aming tulyase o yung malaking kawali para mailuto na rin namin yung pakbet. At nang mainit na nga mga Retsam yung ating kawali ay naglagay na rin siya agad ng mantika. Tapos iginisa na niya yung bawang, isinunod niya rin niya yung sibuyas, tapos konting mekos-mekos lang mga Retsam. At nung lumabas na nga yung aroma ng bawang at sibuyas, inilagay na rin ni paring Jeff syempre yung pangsahog nating karne. At ayan, hinalo-halo niya lang ulit yan. At sa mga puntong to, sabi nga sa amin ni paring Jeff na hayaan lang daw muna namin lumabas yung sariling mantika ng baboy. At ayan na nga, nung lumabas na nga, agad niya rin inilagay yung kamatis. Tapos mekos-mekos ulit. At nung makita nga natin na luto na o lusak na yung ating mga kamatis, inilagay na rin agad natin yung mga fresh nating mga gulay. Napakasarap niyan mga Retsam. Napaka-healthy sa ating pangangatawan. Kaya dapat ugaliin natin ang pagkain ng gulay mga Retsam. Naglagay na rin tayo dyan ng bagoong na magsisilbing pampaalat mga Retsam. At saka syempre yung mahika na yan, hindi nawawala para naman maging malinamnam. At dito nga mga Retsam ay tuluyan ng lumabas ang katas ng ating mga gulay.
At mabalik tayo sa mga tilapia, mga retsam. Itong mga inihaw naming tilapia ay luto na nga pala. Malaki to sa personal. Ang isang piraso ay kaya ng pagsaluhan ng 3 katao. Nagpahabol nga din pala itong tropa namin na nakapekpek short ng inihaw na talong. At ito mga retsam, pakita ko lang sa inyo yung buong kapaligiran kung saan kami nagsushoot. Ito nga palang lupain na ito ay pagmamayari ni Lolo Danny, na siya rin nagmamayari ng bahay na inuupahan namin. At gusto ko na nga rin palang kunin tong pagkakataon na to para magpasalamat dahil pinayagan niya kaming mag-shoot dito. Thank you po. At dahil nga paluto na yung aming pakbet, ay naglagay na rin ako ng kanin dun sa lamesa kung saan kami kakain. And finally mga retsam, luto na nga rin dyan yung aming pakbet. Kaya nga agad nang sumandok si paring Jeff para ilagay dun sa aming lamesa. At matapos nga namin sumandok dyan ng pakbet ay nilagay na rin agad namin dyan sa may lamesa kung saan kami kakain. At tignan nyo naman yan mga retsam, may mga kasama pang prutas. Tapos binuhos pa yung sabaw dun sa kanin. Permis talaga. At syempre mga retsam, nagdasal nga muna pala tayo dyan bago tayo magsimulang kumain. Para naman lang sa ganun ay makapag-thank you tayo kay Lord sa mga blessings na nasa harap natin ngayon o sa mga pagkain na nasa harap natin. Ayan no, enjoy na enjoy kami sa pagkain dyan. Real talk mga retsam, napakasarap niyang niluto naming pakbet. Plus yung mga inihaw na tilapia. Yun lamang mga retsam, hanggang sa muli. Sana subaybayan niyo pa rin kami sa susunod naming mga videos.